Direktor, ano bang estado ni Tatay Digong? Kaya ba niyang humarap? Nagkaroon ng kasagutan yung doktor. Hindi po ako espesyalista. Hindi ko po kaya evaluate kung talagang kakayanin ng akusado na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya ang susunod, mag-a-appoint po ang hukuman ng eksperto na titingid sa kalagayan ni Tatay Digong at magbibigay ng advice sa hukuman kung kakayanin pa ni Tatay Digong harapin ang mga charges. Ulitin ko po ha, 4 ang hinahanap na na batayan ng korte at itong batayan nito ay intended nga para malaman kung naintindihan pa ng akusado yung ano yung mga paratang sa kanya, kung naintindihan pa niya yung paano ginagawa ang proceedings, at siyempre kung naintindihan pa niya kung anong ibig sabihin ng mga paratang at ng proseso na pinagdadaanan niya. So yun po yung mga batayan, no? Doon po sa case law na sinabi ko sa inyo. No? So aantayin po yan ng hukuman. Mag-a-appoint po yan ng mga eksperto para pag-aralan ng kalagayan ni Tatay Digong. Siguro po 2 yan, hindi lamang isa. At ang prosecution, kukuha rin ng sariling expert witness. Pero ako naman, naniniwala ako na walang dalubhasa na magbibigay lamang ng desisyon o ng kanyang opinion dahil yan ang gustong opinion ng mga abogado. Naniniwala naman po ako sa katapatan ng lahat ng mga profesional na doktor, lalong-lalo na mga espesyalista, na hindi naman sila magsasabi ng mga bagay-bagay na walang pundasyon sa siyensya. So, I guess ang mensahe ko, wag po kayong maabala. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong ngayon. Other than siya'y 80 anyos na. At syempre, alam naman natin na ang mga 80 anyos, hindi naman talaga tatagal yan ng 50 years pa. Pero, hindi po talaga siya, kumbaga, babawi ng buhay kahit na agad-agaran. Bagamat siguro po dahil na lang sa mga natural causes dahil siya ay 80 na. So ibig sabihin, wala pong sakit si Tatay Digong na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi po yun yung inability to face trial na sinasabi. Ang inability po ay yun nga po, yung maintindihan kung anong paratang sa kanya at kung paano niya mabibigyan ng depensa ang kanyang sarili dahil nga po wala na siyang sapat na cognitive ability o sapat na pag-iisip para gumawa ng ganyang depensa, lalong-lalo na kung wala na talaga siyang memorya sa mga pangyayari. So yun po ang aking gustong i-emphasize. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong. Ang pinag-uusapan ngayon, babasahin ko po uli kung ano yung kinakailangan sagutin ng mga eksperto. No? Yung kakayahan na maintindihan ng paratang laban sa kanya, yung kakayahan na maintindihan yung proseso, yung kakayahan na magbigay na instruction kung paano siya didepensahan sa kanyang abogado, at saka yung kakayahan na sundan at maalala yung proseso sufficiently. At sa tingin ko nga, kung ang isang tao ay limot-limot, mahirapan talaga siya, lalong-lalo na yung pag-iintindi sa conduct ng proceedings, yung pagbibigay ng instruction sa counsel effectively. Kasi anong depensa ang gagamitin ng counsel? Lalong-lalo na ang mga counsels ay mga dayuhan. Wala naman silang alam talaga sa patakaran ni Tatay Digong bilang mayor at bilang presidente. Pero kung hindi makapagbigay ng ganyang instruction si Tatay Digong, yan ang ibig sabihin na unable to stand trial siya. So, humupa po kayo. Wala naman pong banta doon sa buhay ni Tatay Digong. Ang tinitignan lang kung meron siyang sapat na kakayahan na magkaroon ng tamang depensa at sapat na depensa para harapin ang mga paratang sa kanya. Siguro that's how I can explain it. Okay? So yung dalawang decision po ng hukuman lately is, yun na nga, no? Yung una, sinabi ng ICC mismo na yung doktor na hindi siya kwalipikado na magbigay ng opinyon doon sa hinihingi ng korte na opinyon kung kaya bang humarap sa paglilitis si Tatay Digong
At ang rekomendasyon ay kumuha ng opinion sa mga eksperto. Okay? At ang pangalawang development ay, yun na nga po, no? Sabi nila, magbibigay sila ng roster ng qualified expert para pag-aralan nga ang kondisyon ni Tatay Digong. But so far, mukha naman pong healthy ang Tatay Digong, huwag kayong mag-alala. Ang matinitignan lang ay yung kakayahan kung paano nga haharap sa kanyang kaso. Okay?